Hollywood TV. Isang linggo na ang nakakalipas mula noong huli kong nakausap si Yaya. Sa tuwing susubukan kong kausapin siya, nahuhuli ako ni Vrix at kinukuha ang phone ko sa kamay ko. Tumawag din si Yaya para magtanong tungkol sa akin pero laging nagdadahilan si Vrix. Sinubukan akong tulungan ni Ryan at nawala rin ang phone niya. "Mommy, bakit ang boring ng buhay natin?" tanong ni Ryan. Ako at si Ryan, nakaupo kami sa kanyang kama at nanunood ng movie. "Why are you saying this?" itinanong ko. "It's the truth. I want to go out." Nagsimula akong mag-isip, tama siya. Lagi siyang nasa bahay, walang kaibigan, wala. Hindi ito ang ginagawa ng mga bata. Para siyang bilanggo na nahuli sa kulungan at ang bantay bilangguan ay si Mr. Devil Adams. "I think you are right but we can't do anything about it." "Yes we can," sabi niya sa tuwa. Mukhang alam ko na kung ano ang iniisip ng batang ito. At ang sagot ko dito ay isang hell no. "No baby, we are not doing anything that what you are thinking." "Yes we are. Please mommy just think about it. It would be so much fun." "Fun? Do you want to see your mommy dead?" "Please, dad wouldn't say anything. This is madness Ryan. I am not doing this. I don't have anyone to help me." "No," sabi ko sa matigas na boses. Kumunot ang noo ni Ryan saka nagpout na nag-puppy eyes. Tinitigan ko siya ng may pagdududa. Bumangon siya sa kama, tumayo siya, pinunasan niya ang peke niyang luha at sinabing, "I want a new friend. Why is my life like this? Why does no one understand me?" "Ryan, stop. This time hindi mo na ako maloloko." Muli niyang pinunasan ang kanyang pekeng luha. "My life is so miserable. I wish I had a friend." Winagayway ang kamay ko sa harap niya. "Hello, invisible ba ako?" Nagpupunas ng pekeng luha. "Dad, I need a new mommy." "That's it, stop." Nagpupunas ng pekeng luha. "No one is there to take care of this poor child." "Poor child? Who? You? Blackmailing this poor mommy." Nagpatuloy siya, bumuntong hininga ng 3 beses. Ang daming buntong hininga. "Okay fine, I'll do it," sabi ko. Ilang segundo lang ay napalitan ng saya ang mukha niya, tumakbo siya papunta sa akin at niyakap ako. Sabay halik sa pisngi ko, "I love you mommy." Sinamaan ko siya ng tingin. "You are the best. Bella, be ready to die." Napasigaw ako sa sakit. "Vrix Adams," sigaw ko sa galit. As usual nahulog ulit ako sa sofa. Frustrated, tumingin ako ng diretso kay Vrix na inaayos ang kurbata niya sa harap ng salamin. Tumayo ako at nagmarcha papunta sa kanya, hawak ko ang braso niya, pinatalikod ko siya para harapin ako. Sinamaan ko siya ng tingin. "Fuck with your rules. I am not sleeping on that couch again whether you like it or not. I don't fucking care." Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na magsabi ng kahit ano, at nagmarcha patungo sa washroom, isinara ang pinto. Pagkatapos kong maligo at mag-toothbrush ay bumaba na ako at nakita ko si Vrix at Ryan na nakaupo at kumakain ng almusal. Ang cute nilang tignan pareho. Well, pinanganak na cute ang Ryan ko pero, ang cute din ni Vrix kapag hindi si Mr. Devil Adams. "Hello to my baby," nakangiting sabi ko kay Ryan. Then lumingon kay Vrix, nanlilisik na sabi ko, "And to Mr. Devil Adams too." Humagikgik si Ryan. Sinamaan ako ng tingin ni Vrix. Pumunta ako kay Ryan at umupo sa tabi niya, nagsimula na akong kumain ng almusal ko. Sinundot ni Ryan ang braso ko, napalingon ako sa kanya. Sinenyasan niya ako na sabihin iyon. Nagsimula akong umubo at sinenyasan siya pabalik na nagsasabing no. Muli siyang bumulong ng please. Umiling ako, nag-puppy eyes siya. Ipinilig ko ang ulo ko saka napapikit. Kung titingnan ko siya ngayon, siguradong mahuhulog ako sa kakyutan niya. "What is it Bella?" boses ni Vrix. Lumingon ako sa kanya, para lang makita si Vrix na kumakain ng pagkain, tahimik na hindi man lang tumitingin sa akin. Napalunok ako. "Mommy has something to say dad," sabi ni Ryan. Sinamaan ko siya ng tingin. Sumenyas na naman siya sa akin. Nilingon ko si Vrix, nakatingin na siya sa akin nang nakataas ang kilay. So I wanted to talk to you." "Yes, I heard him. What do you want to talk about?" sabi ni Vrix.
Me and Ryan and me, like we. Bella, stop complicating things and say it. Napabuntong hininga ako at pumikit. Will you take me and Ryan out? Mabilis kong sinabi, para wala siyang maintindihan at hindi ko nauulitin pa. Iminulat ko ang isang mata ko, nang makita ko siyang nakatingin sa akin nang walang ekspresyon. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at may malungkot na mukha ay nagpatuloy ako. I mean we are always in the house like prisoners, please take us somewhere out. Ryan too deserves to go out and enjoy. I mean watching movies all the time also get boring, then the playroom also gets boring with all the same stuffs every day. He must also enjoy something different like other kids do. I mean he has the right to experience things. I feel so sad looking at my poor baby always captured in a room with nothing to do except studies. As parents, we can at least do this much for him. To see his happy face, to see my baby smile. Sa wakas natapos ko. Pagtingin ko sa harapan, nakita ko si Vrix na nakatitig sa akin ng blankong tingin. Napalingon ako kay Ryan na nakatingin siya sa akin habang nakabuka ang bibig, shock. Surprise. Tinakpan naman ni Ryan ang bibig at napalunok ng malakas. Marami ba akong sinabi? Oo. Si Ryan pagkatapos ay nagbigay ng slow claps na may parehong ekspresyon. Mommy, that speech was so awesome. Napangiti ako at napatingin sa harapan ko si Vrix na umiiling na parang hindi makapaniwala. I pouted making puppy eyes. Please Vrix. Bumuntong hininga siya sa inis na tumayo sa kinauupuan niya, inayos niya ang suit niya. Fine, we'll go tomorrow. Really? Bulalas ni Ryan sa tuwa. Tumingin si Vrix sa kanya at sinabing, I am not ready to hear another long speech from your mom, so it's better we go. Wow! Finally! Sigaw ni Ryan saka ako niyakap. Thank you so much mommy. I love you so much. You are the best. Hinalikan ko siya sa pisngi. All love to mommy, nothing for daddy, sabi ni Vrix. Napatingin ako sa kanya at hinila si Ryan palapit sa sarili ko, jealous devil. Okay fine, I am the devil right. We are not going anywhere then. Nanlaki ang mata ko. No, sorry, please no. Bumulong ako sa tenga ni Ryan. Go and kiss him. Tumayo si Ryan sa kinauupuan niya at tumakbo papunta kay Vrix. Binuhat ni Vrix si Ryan sa braso. Hinalikan ni Ryan ang pisngi ni Vrix, ngumiti si Vrix sa kanya saka hinalikan ito sa pisngi. Thanks dad, I love you. Pagkababa ni Ryan ay nanatiling nakatayo si Vrix. I am still waiting, sabi ni Vrix. Hinalikan kanya, ano pa bang gusto mo sa batang iyon? Sagot ko na sinusubukang ipagtanggol ang baby ko, at iligtas siya sa devil daddy niya. Well, hindi ako tinawag ng batang iyon na devil. Kaya, ang tumawag sa akin na devil ay kailangang magbayad ng isang presyo. Sabi ni Vrix. Bumaba ako at napakagatlabi. Naghihintay ako Bella. Gusto niya rin bang halikan ko siya? Mommy, you have to do it, come on. Come on Bella, hindi ito ang unang pagkakataon na gagawin mo iyon, be the strong Bella and do it. Oo kaya ko ito, isang halik lang, tama. Oo. Pero bakit gusto niyang halikan ko siya bigla? Paano ko malalaman iyon? Ako ang iyong conscience hindi siya. Oo tama. Anyways this man can do anything, paano ko makakalimutan na bipolar as siya? Earth to Bella, naputol ang pag-iisip ko nang tawagin ako ni Vrix. Tumayo ako sa kinauupuan ko at pumunta sa kanya. Tumayo ako sa harapan niya. Inihilig ko ang mukha ko sa labi niya at ipinikit ko ang mga mata ko. Jesus, nararamdaman ko ang mga monkey na may disco party sa tiyan ko. I feel so nervous right now and also excited, ito ang unang beses na humihingi siya ng halik. Iba ang pakiramdam na ito. Hahalikan ko na sana siya, nang maramdaman kong lumalayo siya. Iminulat ko ang mga mata ko nang makita ko siya, nakatayo siya sa di kalayuan, malayo sa akin na may naguguluhan na tingin, at binigyan ko rin siya ng parehong nalilitong tingin. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Ikaw na mismo ang nagsabi na halikan kita, yan ang ginagawa ko. Ano? Tanong niya na nakakunot ang kilay. Kiss, you asked for that. Napatingin ako kay Ryan at nakita kong hinahampas niya ang ulo niya at paglingon ko kay Vrix, nakita kong hindi makapaniwalang nakatitig siya sa akin. Akala mo talaga, I was asking you to apologize to me. Linisin mo yang utak mo Bella. What the actual fuck? He wanted me to apologize and me, Bella you are so dumb.
Medyo na-disappoint ako. Syempre, nadismaya ako, gusto ko siyang halikan. So, Bella, am I getting an apology from you? Tanong niya sabay evil smirk. Hindi ko alam kung bakit pero nabuhay ang galit sa loob ko at sinabi kong, no, you are not. You are a devil, this is the truth. With that bumalik ako sa taas sa kwarto ko. Buong araw akong nasa kwarto ko na walang ginagawa, ilang beses dumating si Ryan para pasayahin ako at gaya ng dati ay matagumpay siya sa paggawa niyan. Hindi niyo ako masisisi. Ang pout na mukha ni Cutie ang laging weak point ko. Ako at si Ryan, nakaupo kami sa kwarto ko, nakaupo lang ako at nakatitig sa kanya ng bored na tingin. Mommy, this is so difficult, my intelligent brain hates maths, sabi ni Ryan. He trying to solve a problem sa loob ng 30 minuto ngunit wala. Baby, this is the reason why mommy hate math. Wait, may idea ako, sabi ko sa excited. Tumingin sa akin si Ryan na buong pag-asa sa kanyang mga mata. Let's take a break for some time then we can try again. Yeah, mommy, that sounds good. I know, right? I am great. So, let's dance. Dance. Yeah, that's my way of chilling and let me tell you it's freaking amazing. I haven't tried. What? You haven't tried dancing? Sigaw ko na bumangon sa aking kama sa gulat. Siguradong aatakihin ako sa puso ng batang ito. Sino ang hindi pa nakakasubok na sumayaw? Tinakpan ni Ryan ang kanyang mga tenga gamit ang kanyang mga kamay at sinabing, Mommy, slow down. My ears. Sorry, but why haven't you tried dancing? Dude, are you crazy? No, Dad has never taught me that. Sabi ni Ryan na nakatingin sa ibaba habang kinakalikot ang laylayan ng suot niyang shirt. Ugh, syempre si Vrix Adams. Anyways, forget Dad, Mommy will teach you everything. Kinuha ko ang phone ko sa bedside table, at nagpatugtog ng kanta. Nagsimula at ako din. Nagsimula akong sumayaw sa kanta habang kumakanta. Pinatugtog ko ang Swallow Song ni Jason Derulo. Tumayo si Ryan sa kama at nagtanong sa masayang boses. Wow, Mommy, which song is this? This is good and your dance too. I know, baby, you two dance and enjoy. Dancing is not hard, come on. Kami ay sumisigaw sa itaas ng aming mga boses at sumasayaw. Para kaming mga bata. Buti na lang bata siya pero parang isa rin ako. Napakasaya ng pagsasayaw. Nawala ako sa sayaw kaya nakalimutan kong wala ako sa sarili kong lumang kwarto at bumangon ako sa kama at sinimulang gawin ang aking mga galaw ng masaya, na iindayog ang aking balakang. What the hell are you both doing? Dumating ang boses ng isang taong puno ng irritation. Napatigil si Ryan sa pagsasayaw at pagsigaw at ako, scoffs. I literally froze. Hindi na ako lumingon pa para makita yung tao kasi alam ko na kung sino yun. The Great Vrix Adams. Pinapatay ako ng kahihiyan. Bakit kailangan niyang dumating ngayon? Switch off the music, sabi ni Vrix sa matigas na boses. Kinuha ni Ryan ang phone at pinatay ito. Tapos tumakbo siya papunta kay Vrix. Dad, Mommy and I were dancing. Mommy said she would teach me how to dance. On the bed, tanong ni Vrix. Ramdam ko na ang titig niya ngayon ay nasa akin. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko si Vrix na nakatingin sa akin. We were just dancing. That's called dancing. I thought that's calling jumping on the bed. Nagsimulang maglakad si Vrix papunta sa akin. Kinagat ko ang labi ko. Pagkatapos ay tumayo siya sa harap ko habang nasa bulsa ang mga kamay. Tiningnan niya ako mula itaas hanggang ibaba at bumuntong hininga, umiling. Balak mo bang tumayo sa kama buong gabi? Napagtanto ko na nakatayo pa rin ako sa kama. Umiling ako at mabilis na bumaba sa kama. This shit is so embarrassing. Lumapit siya sa akin ng ilang hakbang at sinabing, You know, I really wonder sometimes if you are 24 or 5. Tumingin ako sa ibaba. It's all your fault. You didn't teach Ryan dancing so I had to do it. One of the parent must fulfill their duty. Sabi ko sa wakas. That's not called dancing. That's my style of dancing. Putol ko. Siya ay napabuntong hininga. Ha! Nanalo si Bella na natalo si Vrix. I am great. With a victory smile plastered on my face sabi ko, Ryan, baby, let's go and have the dinner. Daddy has nothing more to say. Sinamaan ako ng tingin ni Vrix. Isang malapad na ngiti ang ibinigay ko at tumakbo papunta kay Ryan, pinalabas siya ng kwarto. At dito na po, nagtatapos ang part 11 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.